Ang programang ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer. Ito ang beer. Petron, world-class fuel, made by the Filipino for everyone. Red Horse Beer, the #1 extra strong beer. Tama ka! Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Pinoy, aasenso tayo. Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programa Magatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwala sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer, the #1 extra strong beer. Tama ka! Magandang araw mga Kapinoy. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagpasok ng bagong lunar year. Ito po yung Year of the Water Snake. At taon-taon kapag dumarating po ang panahon ito ay meron tayong panauhin na ating nakakasama. And for this year ay maswerte po tayo kapiling uli natin ang sikat na clairvoyant and feng shui expert. Walang iba kundi si Ginoong Tony Sue Vega. Tony, welcome back to Asenso Pinoy. Magandang araw sa lahat. Alam mo, last year, yung mga predictions mo, di-review namin, Tony, marami doon na nagkatotoo. Pero yung talagang very significant, alam mo, yung nabanggit mo na ngayong Year of the Dragon, sabi mo ay maaaring maghanda tayo sa mga malalakas na unos. So, Tony, yung sinabi mo magkakaroon ng pagbaha at malalakas na unos, nangyari nga, di ba? Nagkaroon tayo ng habagat na walang ang bagyo pero binaha ang Metro Manila and some parts of Luzon. And then towards the year end, yung December, yung malakas na bagyo, no, na yung Pablo na talaga namang naging devastating effect sa Mindanao. So nangyari yan. I remember din, Donnie, isa sa prediction mo na nagkatotoo, yung sinabi mo na Asenso Pinoy, magkakaroon ng, sabi mo, ng biyahe o shoot in Southeast Asia. Tama, nangyari nga. Tony, alam mo ba na noong February last year ay naanyayahan ng ating Asenso Pinoy team na pumunta sa Malaysia. At doon nagkaroon tayo ng pagkakataong makita ang Edmark head office sa Malaysia at na-feature natin yun. Nangyari yung sinabi mo. So ngayon kaya, ngayong taong ito, ano kaya ang ating mga malalaman mula sa iyo na mga predictions? At siyempre, that's it. Gusto kong pag-usapan natin, Tony, yung papasok ngayon, yung Year of the Water Snake. Ano ang description mo sa ating Year of the Water Snake? Tawag namin Rule of 5. Ang Rule of 5 kasi sa bilangan sa feng shui, 5 ang nauuna, hindi 1. So hindi 1, 2, 3, 4, 5? It is 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Ending yung 4. Na ang ibig sabihin nun, last year o itong Year ng Dragon, it was the ending period na sinasabi nila na every 9 cycle, merong ending. Kumbaga sa sasakyan, yan ang igniter, yan 5. Aha. So maganda ang nakikita mong... Hindi maganda eh. Merong roundabout, merong turnaround. Yung kailangan balikan mo yung pangyayari. Kung binalas yung tao, balikan niya, ba't siya minalas? Plus, ang tubig kasi, meron siyang connotation na may kinalaman sa trabaho, karera, business. So, yun pa rin ang aspeto ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. So, sa ating bansang Pilipinas, ang nakikita mong mangyayari? Sa kabuuan, ang Southeast Asian countries ay napakaganda ng kanilang kalagayan. Kasi yung 4 na yan na sinasabi, yun yung nagtrabaho ka for all your life, tapos nagsubi ka. At isa pa, Tony, gusto malaman ng ating mga viewers, siyempre, ano ba ang kanilang ihahanda ngayong araw nito dahil mamayang hating gabi papasok na yung bagong taon, no, sa lunar calendar. Ano ang mga dapat lang i-prepare? Taon-taon ba, Tony, ay pare-pareho ang inihahanda mo o nag-iiba rin? Hindi. Depende yon sa losyo at depende yon dun sa deity na bantay. So ang unang analysis ay ano ba ang gusto nung deity ng ahas? Ang pinakagusto nun is white and red meat.
When you say white meat, manok yun eh. Manok and red meat. So okay da ihanda. Yes. Kung tatanungin nila kung merong negative dun sa manok, teka muna. Ang manok kasi, nagre-represent siya sa mga kabataan, mga anak mo, mga angkan mo. Ano pa ang mga dapat ihanda sa loob ng bahay ngayong papasok ang Lunar New Year? Pinakamaswerte kasi sa panahon yung yung northwest position, pinakaswerte 'yan. At saka yung gitna. Kasi ang gitna nandiyan nga yung tawag starter. At ang pinaka-bottom line ng Loshu grid, yung tinatawag namin Loshu grid, yung mga bilang na nababasa natin, ito meron siyang tinatawag na birds of the same feather flock together. So kung ikaw ay rooster, the roosters go with you. Kung ikaw ay ox, the ox go with you. Na kung ikaw ay nagsimula kang maghanap buhay, maybe mag-expand ka this year. Which is magandang mag-expand naman. Good for expansion of business. Any kind of business, Tony? Wag lang sa industry ng tubig kasi apektado ang tubig. Pero if it is a fire industry like yung television, magandang mag-expand. So okay, red meat, okay ang manok. Ano pa ang mga prutas, halimbawa, Tony? Anong mga prutas Apektado ang ang dapat prutas Apektado ang prutas, ang bulaklak. Pero kung gusto nila, dragon fruit is one of the best. Or any red fruits. Red fruits. Or kasama na rin yung mga tangerine, mandarin, oranges. Pero kasama yung yung tradisyon ng mga kaibigan natin Chinoy, yung pagkakaroon ng matatamis Oo. at malalagkit. Oo. Kasama ang longgan, kasama yung kiat-kiat. Kaninang umaga, nagpagulong na sila sa loob ng bahay nila. Chai chin po, chai chin po, gano'n. Pinapapasok nila sa bahay nila yon. Yung swerte ay pumasok, malas lumabas. Pero kung hindi ka naman inchik, pwede mo rin gawin. Pwede mo rin gawin. Okay, mga kapinoy, sa ating pagbabalik, ay tatanungin natin kay Mr. Tony Zubega, ano ba ang mga masiswerteng business? At ano ba ang mga negosyong dapat nating iwasan? At kung ito ay hindi magano'ng maswerte ngayong taong ito, hihingin natin kay Tony ang advice kung ano ba ang remedyo o cure na ating dapat gawin for the Year of the Water Snake. Asenso Pinoy. Pinoy, asenso tayo, asenso Pinoy. Welcome back to Asenso Pinoy at ngayon po sa ating special edition na ito ay ating panauhin si Mr. Tony Zubega, isang clairvoyant and feng shui expert na suki po natin sa ating Asenso Pinoy program taon-taon. At ang ating gusto malaman ngayon, Tony, ano ba ang mga masuswerteng business o ano ang mga suswertehing mga negosyo? Base sa 9-year cycle at saka base rin dun sa tawag namin ay Iliopa cycle, ang mga masuswerte ay yung mga wood industry. So ang wood industry kasama na antela, mga damit, kurtina, yung mga ganun, no? Wood appliances. At kasama rin yung kanta, yung musical products, musical instruments, yung mga ganun. Bakal, kasama na ang kotse, kasama na ang any form of metal. Kasama rin ang water industry. So kasama rin ang fisheries, marine life, spa, oil, lotion, at lahat ng mga aquatic resources. Bakit maswerte ito mga negosyong ito? Base dun sa Iliopa, ang tawag namin ay 168, the man's luck, heaven's luck, and the earth's luck cycle of a snake. At ano naman ang mga negosyong dapat maging cautious at mag-ingat? Ang unang maapektuhan kasi yung lupa, no? Merong soil erosion pa rin na tinatawag, yung period 8 against the water industries. Ang pinakaingatan ay yung industriya ng agrikultura. Hindi masyadong, kumbaga, tingnan nila yung food poisoning. Merong food poisoning at saka yung overdose of fertilizers. Speaking of agriculture, Baron Tony, magkakaroon ba ng epekto sa ating mga kalamidad katulad nung nangyari nung last year? Mangyayari rin yun. Plus, maulit ko lang, merong ang apektado ang softwood industry. Nakasama ang bulaklak, kasama ang gulay, kasama ang mga tubers, grains. Sa kabuuan, pag-ingatan ito ng gobyerno natin.
Ngayon, pag sinabi natin ang isang sektor o isang industriya ay medyo hindi magiging maswerte ngayong Year of the Snake, ano ang usual na mga cure o remedyo na pwedeng gawin? Usually, ang kailangan yung siyensya ang mag-cure. Halimbawa, sinabi na merong overdose ng fertilizer o ng pesticide, kailangan yung namamahala ng paggawa nito, kontrolado yun at minomonitor yun. Plus, ang isa pang industriya na sinasabi nga, yung kalupaan, which every here and there, meron tayong yung tinatawag na mina dito, mina doon. Kagaya na nangyari sa Compostela Valley, na hindi nila alam na tie sweat position ng Compostela Valley na hindi nila dapat galawin ng panahon ng dragon. Kung basahin natin yung mga sinasabi ng LoSho Grid, apektado nga ang southeast sector pa rin, pero mas ang southwest sector. So kasama ang Pilipinas na soil erosion. Meron sinasabi na pwedeng maraming mamatay dahil nag-cave in ng mina. Pwedeng ganon. Ang bottom line kasi ng LoSho Grid, meron talagang magdo-double effect. So kung sinabi na may sakit ang lupa, double effect yun. So pwedeng earth poisoning na tinatawag. Yung napasobra ng fertilizer. Or merong contaminant sa ilalim ng lupa na nag-surface sa ibabaw. Noong nakaraang taon, Tony, medyo maganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Ngayong taong ito, no? Saan nakikita magpapatuloy ba ito? Patuloy pa rin. Patuloy pa rin. At mas marami sa kababayan natin na makakapag-abroad o makakapagtrabaho sa abroad. At mas maraming bayan sa buong mundo na magbubukas ng pintuan para sa mga hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa mga taong naninirahan sa Southeast Asian countries. Mga Kapinoy, sa ating pagbabalik, ay ating alamin mula kay Ginoong Tony Zubega yung mga kapalaran ng mga tao. Ang kanilang animal signs ay rat, cow, tiger, rabbit, dragon, and snake. Sa pagbabalik ng Asenso Pinoy. Asenso Pinoy. Pinoy Ascenso Time, Ascenso Pinoy! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer. Ito ang beer. Welcome back to Asenso Pinoy. At ngayon po, alamin natin mula kay Ginoong Tony Zubega, ang ating panauhing clairvoyant and feng shui expert, kung ano ang magiging kapalaran ng mga sumusunod: rat, cow, tiger, rabbit, dragon, and snake. Let's start with the Year of the Rat. Dalawa yung pwede kong sabihin sa Year of the Rat. Kasi sa idea ng LoSho Grid, tawag namin ay kan-kan. Kan-kan means the water on top of the water. So, mas merong maalon, mas merong tsunami. Medyo i-restrain mo yung emotionality mo, mas i-focus niya yung energy niya sa pagtatrabaho niya o sa pagtayo niya ng negosyo niya. Speaking of rat, ang ating Pangulong Noynoy Aquino ay Year of the Rat. Last year, natatanda ko, sinabi mo na mag-iingat siya na baka magkasakit, which happened, di ba? Nung last part of the year last year, medyo karoon siya ng karamdaman, nagpahinga siya, di ba? Ang ating Pangulo sa taong ito bilang metal rat siya, no? Hindi naman talaga siya negative na negative. Kasi pag inanalyze mo yung composition niya, meron siyang dog composition. Yung dog composition niya makes him that stable. Ang papangit lang doon ay kapag yun na nga, tinitira siya, iniinis siya, binubuisit niya, pinatulan niya. Okay, Tony, how about yung Year of the Cow? Merong ken-ken yung desisting. So, kung merong mga offers na ibibigay doon sa Ox o magsisimula na siya ng pagpapatayo ng negosyo, gawin niya na, ora-orada na. Huwag na yung atras, urong sulong. Anong dapat namang iwasan ng Year of the Cow? Meron siyang signo sa sa matataas na lugar. Pwedeng nahulog siya sa mataas na hagdan. So, medyo ingatan niya yun. Kung magwe-wedge ang babae, medyo maliit lang na wedge. Okay, next yung tiger. Ang mga tiger, malaki ang aspeto na meron siyang swerte at meron siyang malas. Kasi nga, kaaway ng snake talaga yung tiger. Ang magkakaaway, snake, tiger, monkey, tsaka pig. Next, ang rabbit.
Ang rabbit naman, especially the people from China, yung mga taga-east part of the globe, meron silang chismis eh. Chismis, argumento, awayan ng pamilya. So doon, dapat yun medyo pag-usapan nila muna at magkaroon ng sense of diplomacy. Ano ang kapalaran ng mga Year of the Dragon? Ang dragon ay napakaswerte ngayon. Meron lang siyang peach blossom affair. So kung siya ay may asawa na, medyo tingnan niya na baka siya ay mapasok sa isang iskandalo na mambababae siya o kung babae siya ay manlalalaki siya. Pero napakaraming pera ni Dragon. Marami siyang pera, maraming opportunity to earn money. Yung Year of the Snake naman, na year natin ngayon, although ties-wise siya in some way, dahil siya nga yung nakaupo, ang pinakamaganda lang doon ay si Snake makakabalik na eh. The like of Nora Honor, babalik na siya eh. Yung magiging visible na siya sa mga tao, marami na rin siyang job offers, at kung siya ay dalaga pa, posibilidad na makapag-asawa si Snake ngayon, taong ito. At kung siya naman ay naging balo na, mag-aasawa siya ulit. So mga Kapinoy, yan po ang mga kapalaran ng rat, cow, tiger, rabbit, dragon, and snake. Sa ating pagbabalik, ay tatuloy natin kay Tony Sue Vega ang magiging kapalaran ng mga animal signs naman nila ay horse, goat, monkey, rooster, dog, and pig. Sa pagbabalik ng Asenso Pinoy. Asenso Pinoy. Pinoy Asenso Time, Asenso Pinoy. Welcome back to Asenso Pinoy at sa ating special edition ngayong araw nito, kapiling natin si Ginoong Tony Sue Vega, isa pong clairvoyant and feng shui expert. At ngayon po ay alamin natin mula sa kanya ano ba ang mga kapalaran ng mga animal signs nila ay horse, goat, monkey, rooster, katulad ko po, dog, and pig. Let's start with horse, Tony. Kasi ang bilangan, yung kabayo na yan sa bilangan, siya yung igniter eh. Siya rin yung nag-i-start of something. Pag walang hot, walang cold. Kung wala ang kabayo, walang life of the party. At siya rin yung aspeto ng fame and fortune. Hindi siya apektado for the year kasi lily siya eh, lily. Lily ibig sabihin, there is flaming beauty. So lalabas ang tunay na karakter ng kabayo. At yung mga taong pinanganak ng ending year 6 and 7, kasama sila. At saka yung mga may life origin 9. Anong ibig sabihin nito? Pwedeng sila ay mas higit na sumikat sa panahon na yan o dahil sa pagsikat nila, mas dadami ang kikitain nila sa panahon yan. Tony, nabanggit mo yung life origin. Paano ma-determine ng tao yon? Halimbawa, ikaw ay lalaki, 1957. Pag kinuha mo yung prime number noon, 1 plus 3, 4. Pag lalaki siya, minus 11. Constant yun. So, 11 minus 4 equals 7. So kaya life origin ko, for example, 7 is the rooster. Oo. Kaya ikaw, truly born native rooster ka. 1973 ay 6. Ganon. Compatible yung life origin 6 with 7. Talaga naman. How about goat? May problema sila as to relationship eh. Ang ingatan na lang nila yung relationship or yung kung paano sila makikiayon sa panahon. Paano pakikipag-ayon ibig sabihin? Makisayaw ka sa tugtog. Correct. Kung anong namamayaning kaisipan Trend, ng kaisipan, grupo, ng team. grupo, yung linggo, makiayon siya. Ganon. Kasi masyadong disciplinary ship eh. Hindi siya makikiayon. Kaya nagkaroon ng problema siya. Yun namang Year of the Monkey, ang magiging problema naman niya is too passive siya. Nakatahimik siya pero kukukot-kukot ang kalooban. So, hindi naman sinabing i-voice out niya yung damdamin niya, kung hindi, see to it na expressive siya sa nangyayari. Ang swerte ng monkey is will lie on the water. So, mas maganda nga kung ikaw ay monkey form, ikaw pumunta ka lagi ng karagatan, ng dagat, ng ilog, para makita nila yung serenity ng tubig. Mga Year of the Rooster, na kagaya mo,
Ang rooster kasi, or those with the Life Origin 7, meron silang violent star. Violent star would mean pwedeng ang mga nasabing manok maging bagot. So, yung cool ka lang. Kaalyado mo yung snake eh. Ang magpapapangit lang ng position ay yung nakipatol din siya. Tapos, marami rin siyang pera actually. Ang maswerte nga yung dog, no? Ang dog kasi is the active father. So kung ikaw ay active father ka, may dog form ka. At yun, bibiyayaan siya ng Diyos. Kasi it's the rule of the father. It's the rule of the father. So the father is being obeyed. So kung ikaw ay patyar ka pinuno ka ng isang organisasyon, sasaluduhan ka ng mga tao. Ang pinuno natin na si Pinoy nga may dog form, malamang mas aangat ang confidence ng tao sa kanya at ng buong mundo. Okay, lastly, yung pig, Tony. Ang pig naman, although sinabi natin kanina nakalaban niya yung snake, hindi siya apektado. Napakaganda ng kalagayan ng pig sa taong ito. Anong ibig sabihin nun? Gayun din, kung nabalo siya, makakapag-asawa siya. At kung yung economic crisis ng buong mundo, naapektuhan siya, magkakaroon siya ng economic recovery. Okay, mga Kapinoy, sa ating pong pagbalik ay atin namang mapapanood ang isang segment na regular pong kasama ng ating programa. Ito yung paghahatid ng motivational messages ni Ginoong Sam Low sa kanyang Power Talk. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Petron. Petron, world-class fuel made by the Filipino for everyone. Asenso Pinoy. Pinoy Ascenso Time, Ascenso Pinoy. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Edmark International. If you want to dream big. Because the cost of dreaming small and the cost of dreaming big is the same. And in fact, it's free of charge. Why must you settle for a small dream? So I took it upon that I want to dream big, a dream so big that it is bigger than me and bigger than many people. And that's the vision of Edmark City. A city full of gratitude, abundance, love and compassion, and a city that is really overflowing with business activities and really encompassing everyone. But you see, and I'm fortunate and I'm blessed that I still stick to this vision, because it is this vision that really humbles me. If I'm going to achieve that vision, I will do whatever it takes. And one of the things that I will do, even to humble my pride. And that is how and what vision can do to somebody. That your goal must be more important than your role. At least when you die, when I die, you can leave a legacy behind for mankind, for your humanity. And this is the goal I'm talking about. That is so huge that it will benefit mankind after you're gone. And this is something, a goal, a vision that is even worth dying for. Want to know more about Edmark, how we can help you succeed, how to overcome poverty? Call us at 913-5515 in Manila. Thank you. Now that you know which way to go, stay with Edmark. Feel good now. Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng Edmark International. Okay, balik tayo sa special edition ng ating Asenso Pinoy. Ngayon po ay ating binibigyan ng pansin ang mga predictions sa pagpasok ng New Year ng mga Chinese. Kung tawagin po ay itong lunar calendar na papasok ay Year of the Water Snake. At siyempre kapiling pa rin po natin si Ginoong Tony Su Vega, ang ating kaibigang clairvoyant and feng shui expert. Nice kong itanong sa iyo, Tony, yung tungkol naman sa ating programa. Every year, tinatanong namin sa iyo kung ano nangyari sa Asenso Pinoy. Alam mo, karamihan na sinasabi mo, nakakatotoo. Well, congratulations kasi mas marami pang mangyayaring kaganapan sa panahon ng 2013 para sa Asenso Pinoy.
As a matter of fact, ang nakikita ko, meron kayong isang satellite na office na hindi dito. Pupunta siya dun sa south, down south. So siguro mga lugar ng ng Mindanao, ganun. At saka ang mga mapi-feature ninyong mga programa or mga segments will heavily be in the metal industry. So pwedeng may kinalaman sa mga sasakyan lagi. Sasakyan o may kinalaman sa bakal. Ganun. At congratulations din kasi meron kayong tinatawag na spillover for the year. Spillover means hindi lang sa Pilipinas mapapanood ang ating programa. Pero nearest I can say is Indonesia, mga mid-June, July. Well, atin naman pong gusto malaman kay Tony ang kanyang mensahe sa ating mga Kapinoy. In general, ang masasabi natin, no? Ngayong Year of the Water Snake. Ang snake kasi, yung tahimik siya pero biglang mangangagat eh. So, medyo ingatan lang natin yung sarili natin na yung makipagbabagan. See to it na medyo cool ka or meron kang yung sense of diplomacy. Manatiling maging madasalin at manatiling umasa at gumawa. Ngayon, election year, Tony. Anong nakikita mong mangyayari? Magulo eh. Gayon pa man, babaha pa rin ng pera dahil sa eleksyon. May baha ng pera somewhere eh. At ang Pilipinas ang mag-o-overflow ang pera. Okay, thank you very much, Tony, for sharing your time to us at sa pagbibigay natin sa ating mga Kapinoy ng serbisyo taon-taon. Ay binibigyan mo kami ng panahon. So, thank you very much. At mga Kapinoy, sana po naibigyan nyo ating pagkatangan sa araw na ito at sana minapulot kayong mga aral na inyong magagamit upang kayo lalo pang umasenso. At tulad ng aking madalas sabihin, walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Pinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ako si Francis Cardona, kasama si Tony Subega, naniniwalang Kapinoy, aasenso tayo. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng San Miguel Beer. Ito ang beer, Petron, world-class fuel, made by the Filipino for everyone. Red Horse Beer, the #1 extra strong beer. Tama ka!